Hello everybody. Kumusta kayo dyan? Saan man kayong lupalop sa mundo, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, kasi magkaiba-iba yung oras sa mga nanonood. Kumusta po kayong lahat dyan? Sana po ay kayo ay nasa mabuti. Kasi alam naman natin, lalo na sa Pinas, may mga maraming bagyong dumadating. Normal naman kasi yan sa Pinas. Pag bare months talaga, ay nako, ang daming bagyo. Parang kapag Pinoy ka, parang hindi na bago sa'yo. Wala nang bago kasi every bare months may mga bagyo talaga. Sana mag-ingat po tayong lahat dyan. And pray lang tayo. Always. Para sa ating kaligtasan. Dahil na-miss ko nga ang ganito. May video, ganyan, vlog, kunyari, vlogger, chatters. Vlogger na ba yarn? Ang awkward eh. For today's video ay magluluto tayo ng lumpia. Ano ba yan? Basta, lumpia Shanghai. Lumpia Shanghai po. Yung ingredients natin ay ang ingredients ko lang ay carrots, pork, ano pa, sibuyas, onion, tsaka garlic, and patatas. Yun. And nag-add din ako ng cheese. Ewan ko, trip ko lang maglagay ng cheese kasi sa totoo lang, parang halos nang niluluto kung nilalagyan ko ng cheese. Magulay man, basta, masarap. Nagustuhan din naman ni asawa. Kaya yun. Minumon pala muna ako ng gatas kasi kagagaling lang namin magsimba. Alam mo naman, pag mabait tayo charos. Hindi, every Sunday nagsisimba talaga kami. Yung simba kasi 10:30. Gumigising kami late na. Ay, hindi, gabi kasi tulog kami. Gising kami pag gabi, din umaga gising. Yung simba umaga, so kailangan ilang hours lang yung tulog namin, tapos magsimba. Kasi nagutom si Inday, minom na ako ng gatas, tapos may mas maano lang ba, magmerienda o parang snacks muna tayo, yung parang diskotso ba yun, parang ganyan, tas gatas kasi nagutom na talaga ako. Diba pag lumpia, alam mo naman matrabaho talaga ang lumpia. Mo pa, igisa mo pa, tapos i-wrap mo pa, tapos ayan, prito, ayan, magpiprito na si Inday, kita mo naman, gutom na yan, kasi ay nako, gutom na talaga ako niyan, tinitiis ko lang. Pala, habang nagluluto ako, chikahan din muna pala tayo. Share ko lang yung naging experience ko since nung dumating ako dito sa US. Yung mga yung mga kaibahan, basta yung share ko lang kung yung experience ko. And naman kasi siguro yung i-share ko, I'm not sure if kada states magkaiba-iba ba. I mean, kung saang states ako nakatira, di ko sure kung same din ba yung napansin ko kung yung kasi yung US, alam nyo naman, di ba, sobrang lawak ng US. So ang US maraming states. So ibang states I'm not sure sa ibang states anong meron sa kanila. Ang una kong dating dito, ang pinakauna kong napansin is yung kung saan ako nakatira. Sobrang
linis, as in yung kalsada nila sobrang linis. Tapos, yung mga bahay dito, hindi naman, kung saan kami nakatira, marami naman kaming kapitbahay, marami namang mga bahay, hindi naman sobrang layo kasi may ibang states, yung ibang Pinay sa nakikita ko, pag-asawa ng dito sa US, nakatira sa US, yung iba na sa, ang layo-layo daw ng mga kapitbahay. Dito naman sa amin, hindi, pero pag lumabas ka ng daytime, umaga or tanghali, siguro lang yung makakita ka ng may lumabas na isa, dalawa. Kasi ako nung una kong dating dito, may mga kapitbahay naman kami, pero as in, wala akong nakikitang kapitbahay. Sabi ko, bakit walang lumalabas na mga tao dyan sa, kalsada or dito sa kung saan tayo nakatira. Sabi ng asawa ko, ganito daw yung mga tao dito. Yung iba kasi nagtatrabaho, sobrang busy kasi. Yung iba pang gabi, ganyan. As in, wala kang makikitang nagmamarites or tumatambay kasi busy sila sa pagkayod. Ayun, alam mo yun. Tapos yun. Tapos nung una kong dating dito, hindi siya malamig. As in, kasi summer ng time na yun. Hindi siya malamig. So, feeling ko parang nasa Pinas lang din ako. Pero, pag morning, like 6 a.m., kasi, naglalakad kami pag morning, bago matulog, naglalakad kami. Lakad-lakad lang, exercise, ganun, magpainit. Painit ba? Kailangan natin ng araw, 'di ba? Ma-expose tayo sa kailangan natin 'yun. Gustong-gusto. Alam nyo, gustong-gusto kong mainitan dito. Alam mo yung gusto kong maanuhan sa araw. Gustong-gusto ko yung matutok. Ano ba tawag dun? Yung nakatutok yung sa araw talaga kasi hindi mo ramdam yung init. As in, gustong-gusto ko kasi sobrang init ha. As in, sinag ng araw, pero hindi mo ramdam yung init kasi may kasama siyang lamig, init na lamig. So parang yung lamig hindi mo maramdaman masyado kasi may init din. Yung feeling na ganyan, ang sarap. Pero pag dyan sa atin, 'di ba, pag okay lang naman pag morning mga ganyan, pero pagdating bandang alas 8, alas 9, 'di ba? Sa atin sa Pinas, sobrang sakit na sa balat. 'Di ba? So, ayun. Nagustuhan ko yun. Isa yun. Tapos, wala kang makikitang mga basura, guys, na nagkakalat. Kalat-kalat. Ganyan. Wala. Sobrang linis. Yung mga bahay nila. Ewan ko kung ako lang ha. Siguro nanibago ako kasi hindi naman ganun yung mga bahay sa Pilipinas. Pero, ewan ko. Para sa asawa ko, pag may makita kaming, kunyari, nasa sasakyan kami, tas, di ba, may tingin-tingin ka, yung mga bahay dito, as in, para sa akin, lahat magaganda. Parang na-amaze ako, hindi ako nagsasawang tumitingin sa mga bahay, ang ganda ng bahay, pero para sa kanila, simple lang yun. Pero sa akin, ano mo yun, parang tuwang-tuwa na akong, alam mo yung para kang nagtutour, yung, kunyari, nasa museum ka, tapos, tingin-tingin ka ng mga klase-klase, iba't ibang bahay. Yun, tuwang-tuwa na ako niyan. As in, wow, para akong na-amaze. Yun. Tapos, pagdating ko dito, siguro mga 2 weeks pa, or siguro 3 weeks, or, mga 3 weeks pa siguro, before ako pumupunta sa simbahan ng church ba, Sunday. Kasi, akala ko walang alam ko meron namang Katoliko na simbahan ng Katoliko. Pero, ewan ko, alam mo yung ninanamnam ko pa yung pagdating ko dito sa US. Tapos, parang, hindi pa ako ready. Parang, hindi naman sa ganun hindi ready. Parang, nasa isip ko kasi, nagdadalawang isip ako, baka iba yung mga Katoliko dito. Baka may mga
kailangan nung magsuot ng ano, baka may color coding na isusuot, parang ganun. So, parang, alam mo yun, tinatanong ko pa asawa ko na, tawagan kaya natin yung website ng ano, hanap tayo ng saan yung malapit dito na simbahan, ganyan, o ano ba, kailangan bang magsuot ng ganyan, formal. Tapos nung nalaman ko, kasi sinearch ko na, diba, tung na kami sa website, tingin-tingin ako sa mga pictures doon sa website sa mga nagsisimba doon sa ano, simbahan, Katoliko. Napansin ko, parang simple lang naman. Yung iba parang pambahay lang, parang ganun. Hindi tulad dyan sa atin na parang nakaano talaga, 'di ba? So yun, sabi ko, pwede pala. Tapos yun, na-amaze ako. Tapos gustong-gusto ko kasi madalas yung nagsisimba dito, mga senior, oo, halos lahat, kasi summer yun, 'di ba? So, puro mga senior, mga matatanda. Tuwang-tuwa naman si Inday, kasi ewan ko, natutuwa talaga ako pag may nakikita akong senior. Ewan ko, parang feeling ko kasi naalala ko yung mga lola ko, yung lolo ko, wala na kasi kung lolo at lola. Tuwang-tuwa ako, tapos naggagandahan ako sa loob ng simbahan, tapos wala, ang ganda lang, tapos hindi masyado matao, tapos yung choir nila mga senior din, as in may mga edad na, tapos yung nagbabasa din, anong tawag doon, lectors, may senior din, may edad din. Tapos yung yung sakrista nila, isa lang. As in, isa lang, yung magdadala ng cross. Yun lang. Tapos, wala silang uniform tulad dyan sa Pinas na naka-uniform. Ay, hindi, yung magdala ng cross, yung parang sakristan, babae o lalaki, nagsusuot sila ng yung tulad dyan sa atin. Pero isa lang, kulay puti, tsaka green sa loob. Tapos, ang ulikta nila, hindi sila masyado nagbibigay ng pera, yung iba Tapos, iba yung lagayan nila ng pera. Para siyang, basta iba, para siyang made in bamboo, ganun. Tapos, alam mo yung parang kutsara na ganun. Tapos, yung mga mall dito, ay hindi, wala silang mall. Lang, mga supermarket, yung tinatawag na Walmart. Hindi lang Walmart, may Target, ganyan. Wala silang sales lady, ganun, wala. As in, yung mga cashier lang, tas may nagbabantay nung magtitingin ng resibo, ganyan. Wala sila walang uso ditong sales lady, tsaka security guard, walang security guard. Kahit sa bangko, ganyan. Ang security guard lang pag milyonaryo ka, ganyan. Mga presidente, ganyan. Walang Tapos, ano pa ba? Ano pa bang iba kong napansin dito? Hindi masyadong traffic. Gusto ko din yun. Tapos, yung kalsada nila, sobrang lawak. Tas, wala kang masyadong makikitang mag-motorsiklo or yung single na motor. Wala. Tapos, ang gaganda tingnan kasi parang organized at paningin mo. Puro sasakyan. As in, puro sasakyan. May nakita akong nagbabike. Pero bihira lang. Motorsiklo, yung single, as in, bihira lang din. Puro sasakyan. Alam mo yung parang pag nasa malayo tas traffic, hindi naman masyadong traffic, nakikita mo, para siyang laruan na basta ang ganda. Tas kami kasi dito kami nakatira sa tawag dito kami nakatira sa countryside. So hindi sa California ganyan matao, hindi siya crowded. Gusto ko rin kasi napaka-peaceful kung saan kami nakatira. Kaya gusto ko din. Ano pa ba, baka kukulangin na to, wala tayong time. Basta, ang ganda. Tapos ngayon, taglamig. Parang basta, yun. Ano pa ba yung na-experience ko? Yung mga tao dito, pag kunyari, yung mga empleyado, mga cashier, ganyan, bumibili ka, sinasabi, how you doing? Kahit hindi ka kakilala, sinasabi how you doing. Tapos, hindi ka dapat pala nagsagot ng
I'm good. Nasa sayo yun kung magsasagot ka ng I'm good. Normal lang yun sa kanila, how you doing? Tapos, aalis na. Hindi na kailangan nila yung sagot mo na how you doing. Hindi na. Normal na sa kanila yun ng how you doing. Hindi mo na kailangang sumagot na I'm good. Pero may iba naman sumasagot pero usually hindi. Parang, akala ko mag-expect, di ba tayo pag tinatanong ka ng how you doing, kami na yung cashier. Di ba, magbabayad ka na. Oh, how you doing? Oh. Tapos, after nun, may, okay, after mo magbayad, see you later. Ganyan. Tapos, ano ba bang iba kong napansin dito? Yun lang. Yung mga, ano dito, yung pag kumakain ka ng fast food, wala silang rice. Yung McDo, walang Jollibee dito. McDo, basta yung mga fast food dito, walang uso sa kanilang rice. Meron lang rice pag may Asian na restaurant, yung mga Chinese restaurant, yun. Bumibili kami, paborito ko yun. Kumakain kami sa Chinese restaurant. Kasi may rice. May pa-buffet, ganyan, ang sarap. Swerte ko lang kasi malapit kami, may Asian na restaurant, order kami. Usually, order pag gusto naming mag-order, pero nagluluto talaga ako sa bahay kasi mahal talaga dito, guys. Tapos, ang mahal ng mga bilihin dito, kaya naintindihan ko na tudukayod talaga mga tao dito. Walang marites, walang chismis. Kaya, kunyari, may namatay o may malalaman mo na lang na, uy, yung kapitbahay mo namatay na pero hindi mo alam. Kasi nga, walang pakialaman dito. Walang uso marites. Nakakatakot din pag wala kang pamilya, pag mag-isa ka lang dito, tapos may mangyari sa'yo. Saka lang pag may pulis, ganyan, may magre-rescue. Walang nakakaalam. Kasi nga, walang pakialaman dito, guys. Yun lang. Kasi nga, yun lang, trabaho lang sila ng trabaho. Tapos mga senior dito, nagtatrabaho pa din dun sa Walmart. Ang daming mga senior nagtatrabaho, guys. Kasi nga, walang age limit dito ang pagtatrabaho. Hindi tulad sa Pinas na meron. Kaya, yun lang. Napaka mahal ang bilihin dito kung hindi sila magtatrabaho. Walang may tax din kasi. Tapos, continue na lang natin next time yung iba pang experience dito sa US. Kasi parang hindi naaabot. Tapos yun, kumakain na ako ng lumpia. Masarap naman. Ang sarap, guys. Try nyo. Ay, hindi ko alam. Feeling ko alam nyo na yung maglagay ng cheese. Basta, kung alam nyo na, di ba masarap? Para sa akin, masarap. Try nyo lang next time. Tapos, yun lang, nagsasalita ako niyan kay asawan. Habang kumakain, kausap ko din siya. Ang sarap, may pangtulak niya na soft drinks, pero bihira lang ako magso-soft drinks. So, ayan, kain lang ng kain si Inday, wala na akong masabi. Basta, baka kasi mabitin, hindi ko na maisip kung ano pa yung iba kong experience dito sa Pinas. Share ko lang. So, ayan. That's it for today. Until next time, thank you for watching.